Ang pagkakaroon ng mabagal na internet ay sagabal sa mga Zoom, meeting, paglalaro ng games at panunood ng movies sa Netflix. Kung ang inyong lifestyle ay nakadepende masyado sa internet, ang mabagal na internet ay masyadong frustrating sa work, school, at buhay mo. In general, narito ang ilang steps na pwede mong gawin upang mapabilis ang inyong internet connection, pero bago natin simulan, intro muna tayo. Move your router. Nasa loob ba ng cabinet ang inyong router? Hindi ito magandang idea. Ang mga pader, cabinet, at bookshelves ay kayang pahinain ang iyong Wi-Fi signal. Ang paglipat ng pwesto nito mayroong malaking pagkakaiba sa speed ng iyong internet. Ang perfect spot ay nakadepende sa inyong bahay, ngunit iwasan ang pagtago nito sa corner o kaya sa ilalim ng cabinet. Ang goal ay lapit ang inyong gadgets sa router. Kung wala kang patag na lapagan ng iyong router, pwede mo itong isabit sa wall. As much as possible, ilayo ang router sa mga gadgets na gumagamit ng electromagnetic waves, gaya ng wireless keyboard o kaya naman ay yung microwave. Next, use an internet cable. Ang wire connection sa inyong router ay mas mabilis at mas stable kaysa Wi-Fi, dahil hindi ito naapektuhan ng iba pang mga devices. Ang downside nga lamang nito ay nalilimitahan kung saan lang pwede ilagay ang iyong gadgets. Ngunit kung kailan mo talaga na mabilis na internet, worth it itong gawin. Kadalasan marami namang internet ports ang iyong router, so ang kailangan mo lang talaga ay cable. Ayusin ang pagkakakabit ang mga ito. Change the channel or band. Ang Wi-Fi signal ay nahahati sa ibang channels. Ang iyong router ay gumagamit ng isang partikular na Wi-Fi channel upang makipag-coordinate sa mga devices sa iyong bahay. Kung ikaw ay mayroong kapitbahay na gumagamit ng parehong Wi-Fi channel, posible na bumagal ang iyong internet. Ang pag-switch ng channel ay kayang ma-solve ang isang problema na ito. Ang bawat router ay may iba't ibang ways para gawin ito. E-search ang manual nito, o kaya e-search online ang instructions. Karamihan sa mga router ay may dual band technology. Ibig sabihin may 2.4 at 5 GHz frequencies. Kung may ganito ang router mo, ang 5 GHz ay makapagbibigay sa iyo ng mas mabilis na connection sa internet, ngunit may maikli na range o maliit na sakop na signal. Ang 2.4 GHz naman ay mas mabagal ngunit mas malaki ang sakop nito. Magandang na parehong gamitin ang frequencies dahil may mga devices na sa 2.4 GHz lang gumagana. Upgrade your routers. May iba't ibang range ng price ang mga router. Kung ikaw ay may mabagal na internet sa bahay, baka kinakailangan mo na palitan kung saan at kung gaano kalayo ang broadcast ng iyong Wi-Fi. Kung ikaw ay may malaking bahay, magandang gamitin mong router ang iyong pwede makipag-pair sa iyong mga repeaters. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang sakop ng signal at masasakop nito ang bawat sulok ng iyong bahay. Adjust router's antenna. Ang ibang routers ay mayroong internal antennas, ibig sabihin nakapasok ito sa loob ng device. Kung ganito ang router mo, skip muna ang steps na ito. Pero kung ang iyong router ay nakalabas ang antenna, try mong i-adjust ang posisyon nito. Ang mga antennas ay kadalasan only one directional. Ibig sabihin nagsisend sila ng signals sa lahat ng direction na perpendicular sa antenna. Kaya kung gusto mo masakop ang lahat ng Wi-Fi signal ang iba't ibang floors ng iyong bahay, ang pag-ayos nito ng pahiga ay makatutulong. Kapag need mo ng malaking space ng signal ay posisyon nito na nakatayo.
Get a Wi-Fi extender. Kung hahasilan ka sa pagkalikot ng setting ng iyong router at kung may extra pera ka naman, okay rin na mag-invest sa Wi-Fi extender o ref heater. Ang devices na ito ay nasasaksak sa isang wall socket, nakikipag-connect sa inyong internet at pinapalaki ang sakop ng signal nito. Simple lamang ito setup, madaling gamitin at kayang tanggalin ang Wi-Fi dead zone sa inyong bahay. Ang extended na wireless signal ay hindi kasing lakas kumpara doon sa galing mismo sa inyong router. Kaya mahalaga pa rin ang positioning nito. Try mong gamitin ito sa mga gadgets na hindi masyado kailangan ng malalaking bandwidth. Add a password to your Wi-Fi. Kailangan ng password ang inyong Wi-Fi network. Mahalaga maiwasan ang hackers at maiwasan ang mga kapitbahay na makiagaw ng bandwidth. Cut off unused devices. Ang pagkakaroon ng maraming devices na sabay-sabay nakakonect sa Wi-Fi ay malaking problema. E-plug ang gadgets na kayang e-plug sa internet at e-disconnect ang mga bagay na hindi naman kailangan na laging nakakonect sa Wi-Fi. Ang ilang routers ay kayang bigyan ka ng control sa pag-priorities ng ilang devices. Masarap sa feeling kapag naglalaro ka ng games nang hindi na e-istorbo ng isang taong nanonood ng video sa Facebook. Check your PC. Ang tips na ito ay specific lamang para sa mga computers. Kung ang iyong computer or laptop ay may mabagal na internet pero okay naman sa ibang devices, buksan ang Task Manager o Activity Monitor upang makita kung anong programs ang nakabukas. Ang ilang mga programs ay maaaring nakaset sa auto-update na hindi naman talaga kailangan. Kung ang mga ito ay laging nag-update, maaaring magdulot ito ng mabagal na internet. Call your ISP. Pwede naman kontakan ang iyong internet provider. Baka magpadala sila ng technician upang e-check ang iyong internet. Maaaring kaya na lang e-print out ang issue na nagpapabagal sa internet. Upgrade to faster internet. Kung hindi talaga gumagana ang tips na aking nabanggit, possible na ang iyong internet ay hindi lang talaga kaya sustintuhan ang iyong pagkonsumo nito. Kung ito ang kaso, kailangan munang mag-upgrade ng mas mabilis na internet plan. At kung nalilito ka kung bakit nagbabayad ka naman para sa mabilis na internet speed ngunit hindi mo ito nararamdaman, ito ay baka dahil ang internet connection ay hindi nagpe-perform ng 100%. Ang mga advertisement ng mga internet providers ay nagbabanggit ng partikular na speed, ngunit hindi nila pinapangako na laging may ganito kang internet speed. So kung ikaw ay may 100 Mbps na plan, malamang hindi mo ito makukuha palagi. Kung ganito ang kaso, kumuha ng mabilis na plan na sa tingin mo ay sobra-sobra. Sa ganitong paraan, kahit na magbagal ang iyong internet, at least enough ito para sa iyong consumption. Kung nagustuhan mo ang aking video, ano pa ang hinihintay ninyo? Please like, subscribe at syempre huwag nyo ring kalimutan na pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Hanggang sa muli, bye-bye!